Pagkatapos ng ilang araw na paglaylo ay muli akong nagplano kung paano ko mapapatay si Malu Madrigal. Dahil nalaman nito na ito ang target ni Silent Assassin, kaya hindi na ito umuwi sa bahay nito. Lagi lamang itong nagkukulong sa loob ng Frosted House na pag-aari nito at ayaw lumabas. Ngayon ay kailangan ko patuloy pumasok sa loob ng kanyang Frosted House at magpanggap na isang prostitute. Pagkatapos ng ilang araw na pagmamanman ko sa mga tauhan niya, ay nalaman ko kung saan sila kumukuha ng mga babaeng bayaran. Sa isang madilim na kanto kung saan may mga babaeng ang babata pa, pero naghahanap na ng mapagkakakitaan ng malaki. Nang malaman ko na doon pala sila kumukuha ng mga babae ay agad ako nakaisip ng paraan kung paano ako makakapasok sa loob ng prostitute house ni Madrigal. Ang magpanggap na isang prostitute. Kaya naman heto ako ngayon at nagpapanggap bilang isang babaeng naghahanap ng customers na magbabayad ng malaking halaga. Kapalit ng ilang oras na pagpapakaligaya sa aking kandungan. Naglagay ako ng konting make-up at tinali ko pa itaas ang aking buhok para ma-expose ang aking maputing leeg. Nagsuot din ako ng wristband sa aking dalawang kamay dahil dito ko itinago ang aking mga karayom. Isang maikling hanging blouse naman ang suot ko na may mga malalim na V-line sa dibdib para kahit paano'y masilip ang maputi kong cleavage. Maikling-maikli naman ang suot kong palda na halos makita na ang aking singit kapag gumagalaw ako dahil sa sobrang ikli. Pula ang kulay ng aking pinili para mas lumutang pa ang aking kaputian. Hindi naman ako nabigo dahil halos maglaway ang mga tauhan ni Madrigal habang nakatingin sa akin. Napasimangot na lang tuloy ang mga babaeng katabi ko at silang tunay na naghahanap ng mga customer. Iniisip siguro nila na nais kong solohin ng mga customers kaya naman nagsuot ako ng kaakit-akit na outfit. Pero wala akong pakialam ano man ang isipin nila. Ayoko rin naman na maraming nakakakita sa aking katawan. Ngunit inisip ko na lamang na ginagawa ko to para sa aking pamilya. At hindi ko naman totoong gagawin ang kahalayan na yun sa mga customer. Dahil kapag may maging customer ako'y hindi ako mangingiming gamitan sila ng aking karayom. Ngunit hindi ko pwedeng gamitin sa kanila ang aking deadly needles. Dahil malalaman ng mga pulis. At matitrace nila kung sinong nag-entertain sa taong gagamitan ko ng aking deadly needles. Kaya pampatulog lamang ang maaari kong gamitin sa kanila. Miss, gusto mo ba ng mas malaking kita? Nakangising alok sa akin ang isa sa mga tauhan ni Malu. Ngumiti ako ng nakakaakit. At pagkatapos ay nilapitan ko siya na nakalabas ang ulo sa bintana ng kotse. Hinaplos ko ang mukha niya. Pagkatapos ay pabiglang hinila ko ang kanyang kwelyo palapit sa akin. May alam ka ba na lugar kung saan maaari akong makahanap ng mas maraming customers? Malamya ang pagkakangiti na tanong ko sa kanya. Siyempre meron. Kung gusto mo sumama ka sa amin ngayon at ipapakilala ka namin sa aming big boss. Tsak na mabibigyan kanya ng trabaho. Sa ganda mong yan at tsak na pipilahan ka ng maraming customer. Nakangising sabi sa akin ng lalaki. Talaga? Kung ganyan na makakahanap ako ng maraming customers, ay sasama ako. Sagot ko sa kanya, pagkatapos ay agad kong pinuksan ang likuran ng kotse at walang pag-aalinlangan na pumasok sa loob. Ayos. Nakangising sabi ng lalaking kausap ko sa lalaking nagdadrive naman ng kotse. Nag-appear pa ang dalawa na tila naka-jackpot sila sa akin. Pagpasok ko sa loob ng kotse ay natuklasan ko na may dalawang lalaki pa silang kasama. Parehong abot langit ang ngisi nila habang nakatingin sa akin na para bang nais na nila akong talupan ngayon pa lang. Ang sarap sundutin ng kanilang mga mata ng aking karayom. Mga lalaking hayok sa laman. Dapat lamang silang patayin. Kaya humanda sila dahil kapag napatay ko ng big boss nila, ay isusunod kong patayin ng sino mang tauhan ni Madrigal na pagnanasaan ako. Hindi nakatiis ang lalaking katabi ko na titigan lamang ako. Dahil biglang dumantay sa aking hita ang isa niyang kamay. Lihim na nagtagis ang aking mga ngipin sa ginawa ng lalaking ito. Markado na siya sa aking isip. Dahil siyang sunod kong papatayin pagkatapos ni Madrigal. May malaking pera ka ba? Nakangiti kong tanong sa kanya at pasimpleng inalis ko ang kamay niyang nakadantay sa aking hita. Lahat ng pera ko ay ibibigay ko sa'yo mamaya. Basta hayaan mo lamang ang kamay ko na maglaro dito sa ibaba. Nakangising sabi niya sa akin at inginuso ang pang-ibabang bahagi ng katawan ko. Lando, alam mong bawal natin galawin ang mga babaeng nakukuha natin hanggat hindi pa sila nakakakuha ng mga customer nila. Kaya kamutin mo na lang muna yung kate mo.
Nakangising paalala ng lalaking unang kumausap sa akin. Nagtawa na naman ang dalawang lalaking kasamahan nito nang marinig ang kanyang sinabi. Ulol, inggit ka lang Baldo. At saka hindi ko naman siya gagalawin dahil mga daliri ko lamang ang gagalaw. Nakangising sagot ng lalaking katabi ko na tinawag na Lando. Naikuyom ko ang isa kong kamay nang marinig ko ang kabastos ang sinabi ni Baldo. Tila mas gusto ko nang unahin siyang i-assassinate kaysa kay Madrigal. Pinilit kong ngumiti ng matamis nang muling dumantay sa aking hita ang magaspang niyang kamay. Sigurado kang ibibigay mo sa akin ang lahat ng pera mo mamaya? Kunwari ay tanong ko sa kanya. Ngunit ang totoo ay gusto ko nang turukan ng aking deadly needle ang kanyang kamay na unti-unting gumagapang papasok sa loob ng suot kong palda. Sure. Nakangiti kong sagot sa kanya. Ngunit ang aking isip ay gumagana na kung paano ko siya matuturukan ng aking karayom. Bahagya niyang pinaghiwalay ang aking mga hita at pagkatapos ay halos maglaway na ang kanyang itsura habang hinahaplos ang aking naka-expose na mga hita. Nang pumasok ang palad niya sa suot kong palda, ay bahagya akong yumuko at umungol ako. Na kunwari ay nasisiyahan ako sa ginagawa niya. Ngunit ang totoo ay kaya ako yumuko ay para hindi nila makita ang ginawa kong paghugot sa aking karayom. At pagkatapos ay itinusok ko sa kanyang braso habang umuungol ako. Lihim akong napangiti ng ilang segundo lamang ay biglang humilig ito sa aking balikat. Ano nangyari? Nakatulog sa sobrang sarap? Nakangising komento ni Baldo nang makita si Lando na nakapikit habang nakahilig sa aking balikat. Nagtawa na naman ang mga kasama nito dahil sa sinabi ni Baldo. Inalis ko ang ulo ni Lando sa aking balikat at walang pakialam na itinulak ko siya papunta sa katabi nito. Lasing ba siya? Haplos pa nga lang ang nagagawa niya, nakatulog na kaagad. Kunwari ay nakasimangot kong tanong kay Baldo. Halos mag-umaga silang nag-inuman kaya siguro nakatulog. Sagot ni Baldo. Huwag kang mag-alala dahil sa pagdadalhan namin sa'yo tsak na makakarami ka ng mga customer. Sana nga para makarami ako ng kikitain at nang makauwi ako sa bahay namin na may dalang pagkain. Sagot ko sa kanya. Hindi lang pagkain ang madadala mo, kundi malaking pera. Sabi naman ng driver. Hindi ako nagkomento sa sinabi niya. Sa halip ay ngumiti lamang ako at ipinakita sa kanila na excited na akong makarating sa lugar na tinutukoy nila. Ang hindi nila alam ay excited na akong makarating sa lugar na sinasabi nila para makilala kong big boss nila nang ma-accomplish ko na ang aking mission. Dahil gustong gusto ko nang maligo para makuskus ko na ang aking balat na dinapuan ng kamay ng manyakis na lalaking katabi ko. Sa isang lumang building ako dinala ni Baldo. Hindi aakalain ni naman na ang lumang building na yon pala ang pugad ng mga babaeng nagbebenta ng aliw. At dito rin naglalagi si Madrigal sa takot na baka muli ko siyang pasukin sa loob ng kanyang bahay. Ngunit wala siyang kaalam-alam na nandito na ako. Kailangan ko siyang mapatay agad dahil ayokong magtagal sa ganitong klaseng lugar. Sa totoo lang ay kinikilabutan ako habang naglalakad kami sa hallway at nadaraanan namin ang mga kwartong dikit-dikit lamang. Hindi soundproof ang mga dingding kaya dinig na dinig sa hallway ang ungol ng mga babaeng ginagawa ng kahalayan ng kanika nilang mga customers. Gustong gusto ko nang takpan ng aking tenga, ngunit pinigilan ko ang aking sarili na gawin yon. Ang mga kasama kong lalaki ay nagtatawanan lamang kapag nakakarinig ng mga ungol ng lalaki at babae. Sanay na kasi sila sa mga ganitong eksena. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko kay Baldo habang naglalakad kami sa hallway. Huwag kang excited at magkakaroon ka rin ng mga customer. Uungol ka rin ng ganyan kapag may customer ka na. Nakangising sagot sa akin ni Baldo. Ang layo naman ang sagot mo sa tanong ko, pero bet ko yung sinabi mo. Nakangiti kong sabi sa kanya. Ngunit sa aking isip ay minumura ko na siya. Ang sarap tusukin ng karayom ng kanyang bunganga. Baldo at Lando, makakatikim kayo ng karayom ko matapos kong mapatay ang inyong boss. Ihaharap ka muna namin kay Big Boss para siya ang maghanap ng iyong magiging customers. Siguradong pareho kayong kikita ni boss ng malaki. Nakangising kausap naman sa akin ni Lando. Ngumiti lamang ako sa kanya at hindi nagkomento sa kanyang sinabi. Huminto kami sa paglalakad sa tapat ng isang silid na may nakasulat na Big Boss. Kaya nasigurado ko na itong opisina o hindi kaya ang kwarto ni Malu Madrigal. Mula sa labas ay dinig na dinig namin ang malakas na boses ni Madrigal habang kausap ang dalawang babae
na nagsusumamo rito na huwag nang bigyan ng customer. Hindi muna kami pumasok sa loob dahil may pinapagalitan pa ito. At natuklasan ko na ang dalawang ampon nito ang pinapagalitan pagkat ayaw nang tumanggap ng mga customer. Mama, maawa kayo sa amin. Tigilan niyo na ang pangbubugaw sa amin ni ate. Marami naman na kayong mga babae rito na willing tumanggap ng customers. Kaya hindi kami kawalan kahit na hindi kami tumanggap ng mga customer. Umiiyak na pakiusap ni Hana sa ina-inahan. At anong gusto niyong gawin? Ang palamunin ko lamang kayo? Hindi ko kayo inampon at pinalaki para maging palamunin. Ano kayo sinuswerte? Galit na sagot ni Malu kay Hana. Inampon ko kayo para mapagkakitaan ko kayo sa paglaki nyo. At ngayon malalaki na kayo, ay kailangan nyo magbayad sa mga ginastos ko sa inyo. Dagdag pa ng walang pusong babae. Sana hindi mo na lang kami inampon. Masaya pa sana kami at malinis ang aming dangal. Sigaw naman ng panganay na si Mavi. Napakasama mong tao. Buhay ka pa inuuod ng kaluluwa mo sa impyerno. Isang malakas na sampal ang narinig namin mula sa labas ng pintuan. Pagkatapos ay galit na boses ni Malu at ang nagmamakaawa namang boses ni Hana. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan? Tandaan mo, Mavi. Nasa teritoryo kita. Kaya pwede kitang patayin kahit na anong oras ko gustuhin. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, ay mag-ingat ka sa pagsasalita mo. At baka mainis ako'y ipaputol ko yung dila mo. Mariing kausap ni Malu kay Mavi, na patuloy lamang na umiiyak. Ayusin yung mga sarili niyo at may dalawang customer na matatandang naghihintay sa inyo. Paligayahin niyo sila kung ayaw niyong gilitan ko kayo sa leeg. Tandaan niyo na nakikita ko sa CCTV kung maayos bang performance niyong dalawa. Maliwanag? Opo, sabay na sagot ng magkapatid habang umiiyak. Ayusin yung mga sarili niyo at puntahan niyo ng dalawang customer na naghihintay sa inyo. Utos pa ng walang pusong babae. Maya-maya ay lumabas sa silid ang magkapatid. Nakasalubong kong mga mata ni Mavi at tila nakikiusap ang kanyang mga mata na tulungan ko siya. Bahagya ko siyang nginitian at tinanguan bago ako pumasok sa loob ng silid. Huwag kayong mag-alala, Mavi at Hana, dahil malapit nang matapos ang inyong paghihirap. Muling manhunumbalik sa normal ang inyong mga buhay. Ipinapangako ko yan. At sino naman ang napakagandang babaeng ito na kasama nyo? Agad na tanong ni Malu nang makita niya kaming pumasok. Matamis ang pagkakangiti na lumapit siya sa akin habang namimilog ang mga mata. Bagong recruit, boss. Game na game at gustong kumita ng pera. Nakangising sabi ni Baldo. Tila nag-anyong pera ang mga mata ng babae habang sinusuri ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Umikot ka nga, darling. Utos niya sa akin na agad kong ginawa. Perfect! Tsak na limpak-limpak na salapi ang kikitain nating dalawa. Malawak ang pagkakangisi na sabi niya sa akin. Talaga po? Kahit ilang customers ay tatanggapin ko basta malaking magbayad at magbigay ng tip. Sabi ko na kunwari ay excited sa perang kikitain ko mula sa mga hayok sa laman ng mga customer. Ngumiti ka lang, Madrigal, dahil ito na ang huling araw na makakangiti ka ng ganyan katamis. Tama-tama ang pagdating mo dahil may bagong VIP na mga foreigner na darating maya-maya. Tsak napipilahan ka nila. Hindi nawawala ang matamis na pagkakangiti sa mga labi na tanong sa akin ni Malu. Mukhang excited na ito sa malaking halaga na kikitain niya sa katawan ko. Ano nga palang pangalan mo, Iha? Tawagin niyo na lang po ako sa aking palayaw na killer. Iyan kasi ang tawag nila sa akin dahil pamatay daw ang aking performance. Sagot ko tapos binuntutan ko ng malanding pagtawa ang aking sinabi. Wow, pangalan pa lang pamatay na. Tsak na maraming mamamatay sa'yo mamaya. Mamamatay sila sa sarap. Nakangising komento ni Baldo sa aking palayaw. You're right, Baldo. Tsak na maraming mamamatay sa akin mamaya. And that includes you. Dalhin niyo si Killer sa loob ng kanyang magiging kwarto at pagpahingahin. Kausap nito sa mga tauhan pagkatapos ay muli akong hinarap at kinausap. Kapag dumating na mamaya ang mga VIP ay ipapakuha na lang kita kay Baldo. Magpahinga ka muna dahil tsak na mapapasaba ka sa gera mamaya. Nakangising biro niya sa akin. Sige po, boss. Nakangiting sagot ko sa kanya
bago lumabas sa kanyang silid at sumama sa magiging kwarto ko. Sa isang maliit na kwarto ngunit may sariling banyo ako dinala ni Baldo. Napansin ko na may CCTV sa loob ng kwarto. Siguro sa lahat ng kwarto kung saan nagpe-perform ang mga babaeng bayaran at customer nito ay may mga CCTV. Base na rin sa narinig ko kanina na sinabi ni Madrigal sa magkapatid. Ngunit ang hallway ay wala dahil mas pinagtuunan nila ng pansin ang loob ng kwarto. Talagang sinisigurado ni Madrigal na best performance ang ibinibigay ng mga babae nito para muling bumalik ang mga customer. Magpahinga ka muna dito at babalikan na lamang kita kapag dumating ng mga VIP customer. Bili ni Baldo sa akin. Tumango lamang ako sa kanya bilang sagot sa sinabi niya. Nang iwan akong mag-isa ni Baldo sa loob ng kwarto, ay nagkunwari akong humawak sa aking puson para kunwari ay makita ni Madrigal sa CCTV na naiihi ako. Alam ko na pinapanood niya ako ngayon sa monitor na malamang ay nasa loob ng kanyang opisina. Nagmamadaling pumasok ako sa banyo. Nang makapasok na ako sa banyo ay pasimple kong inilibot ang aking paningin sa loob ng banyo upang alamin kung may CCTV din sa loob. Nakahinga ako ng maluwang nang malaman ko na walang CCTV sa loob. Itinakip ko ang bowl at inupuan ko. Pagkatapos ay ini-on ko ang maliit na mic sa suot kong hikaw. 1, 2, 1, 2. Mahina ang boses na kausap ko sa kabilang linya para malaman niya na naka-on na ako. Itong code namin ni Denver para hindi mahalata na may kausap ako. 1, 2, 1, 2. Sagot naman ni Denver sa kabilang linya. Sinabi ko sa kanya ang lokasyon ko para mahanap niya ang computer at ma-access ang system ng CCTV ni Madrigal. 1, 2, 1, 2. Sabi ko sa kanya na ang ibig sabihin ay kung okay na ba. Kung nahack na ba nito ang mga CCTV camera ng building na ito ni Madrigal. Halos 1 minuto lamang ang lumipas bago ko narinig ang kanyang sagot. 1, 2, 1, 2. Sagot niya na ang ibig sabihin ay okay na. Safe na siyang kumilos dahil nahack na nito ang system ni Madrigal. Thank you. Marami na akong utang sa'yo. Sabi ko sa kanya bago pa man niya mapatay ang kanyang mic. Don't mention it. For sure I will also ask your help in the future. Good luck. Sagot ni Denver bago walang paalam na ini-off ang mic nito. Napangiti na lamang ako. Talagang maaasahan ko si Denver. Mabuti na lamang at sa halip na maging kaaway ko ay naging kaibigan ko siya. Yes, kaibigan. Because starting today I will consider him as my friend. Just like Tom. Wait. Mukhang dumarami na yata ang mga nagiging kaibigan ko, which is not normal for me. Ngunit hindi naman pala mahirap ang magkaroon ng 2 kaibigan dahil may nahihingan ako ng pabor kagaya ngayon. Paglabas ko sa banyo ay agad din akong lumabas sa kwartong kinaroroonan ko. Hindi ako nag-alala na baka makita ako sa CCTV dahil alam kong nahack na ni Denver ang lahat ng mga CCTV dito. May tiwala ako sa kanya at alam ko na hindi niya ako ipapahamak. Naglakad ako pabalik sa opisina ni Madrigal dahil ngayon ko siya balak na patayin. Habang papunta ako sa opisina niya ay ilang kababaihan na may kasamang customers ang aking nakakasalubong. Nginingitian ko lamang sila ng matamis at pag nakalampas na sila sa akin ay saka maglalaho ang matamis na ngiti ko sa mga labi. Nakakainis dahil sa ganitong klaseng lugar at mga tao na ipapakita ko ang aking matamis na ngiti na magmula nang mamatay ang pamilya ko ay hindi ko na nagawang gawin. Na tila ba nakalimutan ko na kung paano ngumiti. Ngayon ay hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong ngumiti sa mga taong hindi naman karapat-dapat na makatanggap ng aking ngiti. Nang nasa harapan na ako ng pintuan ni Madrigal, ay narinig ko na may pinapagalitan siyang tauhan niya. Nagpalinga-linga muna ako sa paligid kung may tao ba na nakakakita sa akin. At nang masiguro ko na wala ay maingat na idinikit ko sa dahon ng pintuan ang aking tenga. Para mas marinig ko ang kanilang mga pinag-uusapan. Anong ibig mong sabihin na nahack ang system natin? Hindi ba mga expert kayo pagdating sa panghahack? Bakit ngayon naman ay kayo itong nahack? Narinig ko ang galit na boses ni Madrigal habang pinapagalitan nito ang taong malamang ay in charge sa mga CCTV. Boss, mas magaling po sa amin ang taong nanghack sa system. Maibabalik namin sa dati ngunit aabot ng 10 oras bago ito maibalik. Pangangatwiran ng lalaking pinapagalitan ni Madrigal. Mga inutil! Mga bobo! Itago niyo sa mga babae ang nangyaring ito. Dapat walang makaalam maski isa sa kanila na hindi gumagana ang mga CCTV. Dahil baka hindi nila galingan ang kanilang performance sa kama. Kapag nalaman nila na hindi ko sila nakikita. Maliwanag ba? Maliwanag, boss. Sige, bumalik na kayo sa inyong mga trabaho.
Ikaw, Baldo, ay magbantay sa aking kaligtasan. Dahil baka kalaban ko ang may gawa nito. Utos nito sa 2 tauhan. Yes, Big Boss. Mabilis namang sagot ni Baldo. Nang maglakad palabas ang ibang mga tauhan ni Madrigal, ay mabilis akong napatakbo at nagtago sa loob ng isang kwarto na walang laman. At habang nagtatago ako sa loob ng kwarto, ay bigla akong narinig ang nakikiusap na boses ni Mavi sa kabilang kwarto. Maawa ka! Ayoko na! Umiiyak ang boses na pakiusap ni Mavi sa customer nito. Anong ayaw mo na? Huwag kang mag-inarte dyan. Binayaran kita para dito. Ilang oras yon. Kaya kahit ilang beses kong gustuhin. Galit na sabi kay Mavi ng lalaking customer nito. Pero pagod na ako. 2 beses na yun eh. Hindi ka pa ba nagsasawa at napapagod? Umiiyak na tanong ni Mavi na may halong galit ang boses. Base sa naririnig kong usapan nila, gusto pa ng lalaking gawin ang bagay na yon kay Mavi. Ngunit ayaw na ni Mavi. Pero ang lalaking manyakas ay ayaw talagang pumayag na wag nang ulitin pa sa 3 beses ang nangyari sa kanila.